Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa mga bagong balita, patungkol po dito sa, naging kaso ni Pastor Quebuloy at pare-pareho naman nating napanood itong balita na to kani-kanina po lamang at nagbigay po ng mga bagong pahayag si Pastor Quebuloy. Pero ano lang po, audio doon po sa mga hindi nakakaalam at medyo mabigat po yung kanyang mga binitiwang pahayag at sa tono at salita ni Pastor Quebuloy ay binanatan na po niya ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang may bahay, ang ating First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Tama ba? Baka magkamali pa ako dun sa First Lady. Pero ang binanatan po niya ay ang Pangulo ng ating bansa, ang kanyang may bahay, at si Speaker Martin Romualdez, at ayon sa kanya ay bumubuo daw ng plano o nakikiisa itong mga binanggit niya na personalidad at nakikipagtulungan daw ito sa mga otoridad sa United States para siya daw po ay dukutin at ipapatay dahil nais po sa pagkakaintindi ko sa salita ni Pastor Quebuloy na daanin ito sa legal na proseso dahil napakarai palang kaso na nakabinbin ngayon sa United States at 43 na kaso kung hindi po ako nagkakamali at siya po ay may warrant of arrest na yata sa FBI at kapares po na sinabi ko, inaantay po yata ni Pastor Quebuloy at ng kanyang mga abogado dito at doon sa Amerika ang ma-extradite siya sa US. At inaantay lamang po ng kanyang mga abogado na ihain sa kanya to. Pero sa tono ng kanyang pananalita ay pinagbibintangan niya si Pangulong Bongbong Marcos, ang ating First Lady at si Speaker Martin Romualdez na plano daw siyang dukutin ng mga CIA, FBI at i-liquidate o patahimikin na po habang buhay. So, marami sa atin ang nagulat. Ako naman nagulat at namangha doon sa kanyang mga sinasabi. Dahil sa tingin ko hindi naman po papayag ang gobyerno ng US government na ang isa sa mga tinuturing nilang akusado, wanted sa listahan ng FBI ay kanilang ipapapatay dahil samut-saring kaso ang kinakaharap ni Pastor Quebuloy dito at sa United States at ang karaniwan dito ay may kinalaman sa pangmomolestya, rape, ika nga. At may kinalaman din sa pera at kung ano-ano pa. So, syempre, nais ng gobyerno ng US na siya ay litisin. At syempre, malaman din kung sino pa ang mga kasabot niya dito sa mga di umano ay kaso na kanyang pinakaharap. At walang magiging silbi yung siya ay dukutin at ipapatay dahil unang-una, kapag ka, sa pagkakaintindi ko lamang to mga amo, kapag ka ikaw o ang bansang US ay nag-request ng ang isang mamamayan natin ay i-extradite sa kanilang bansa, alam ko ay tumutugon naman po ang ating gobyerno dahil kumbaga ay nagbalik loob tayo sa US
At kung ganito lamang po kasimple, ang hihilingin ng US sa atin ay siguro sa tingin ko ay tutugon ang ating gobyerno. Pero ang nakakagulat nga po dito ay direktang binanatan ni Pastor Quebuloy ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang ating Pangulo. Doon po ako nagulat ng todo dahil kung ikaw ay humaharap sa mga ganitong uri ng akusasyon, kaso, hindi mo dapat hinahamon ng gobyerno at hinahamon mo pa na magbitiw sa tungkulin si Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Romualdez Marcos. Speaker Martin Romualdez. Nalilito na tuloy ako sa mga pangalan nila. Pangalawa, yung binanggit niya na hindi siya dadalo sa mga pagdinig ng Senado ay isa pong kalapastanganan sa ating gobyerno. Ipinakikita niya, sa aking opinyon, ipinakikita niya sa maraming tao na siya ay nakahihigit sa ating gobyerno, sa ating batas. Tama lamang nahingin mo na sa korte na kayo magkita, pero may karapatan din ang bagamat hindi naman ako umaayon sa karamihan sa mga dinidinig sa Senado, ay may karapatan. May karapatan ng Senado na ikaw ay ipatawag. At nararapat lamang na ikaw ay tumugon. Dahil kung ikaw ay mananatiling tumatanggi at iniiwasan mo itong mga sumon ng Senado, baka pati Kongreso na rin, ay nangangahulugan lamang ito na para ka rin si dating Congressman Teves na umiiwas sa batas at marami na rin ang tumitingin o marami na rin ang nagsususpetsa na lahat ng ibinibintang sa kanya ay may katotohanan. Sa tingin ko, hindi mo dapat gawin yun. Dahil ang ating mga kababayan at kahit sinong tao naman, siyempre kapag ikaw ay tumatangging dumalo para bigyan o para mabigyan ka ng patas na laban, ika nga, maipaliwanag mo ang iyong sarili, maitanggi mo ang mga akusasyon, ay dapat lamang na humarap ka sa ganung mga pagdinig. At kung sakasakali man na dumating nga yung extradition papers na sinasabi para ikaw ay isurrender sa United States, sasama ka ba? Meron ka bang private army na magtatanggol sa'yo? At bakit ka may private army kung meron man? So, sa nakikita ko, wala kang kumbaga mga amo, wala siyang magagawa kung hindi tumugon sa batas. At kung meron kang kaso sa United States, dapat harapin mo rin yun. Dahil may mga tagasunod ka rin yata doon kung hindi ako nagkakamali. At natawa pa ako dahil siyempre, binanggit niya na marami daw ang naiinggit sa kanya dahil siya ay binata at pinayaman ng ating Panginoon Diyos. Kaya itong mga babae na to, sa aking pagkakaintindi, ay kumbaga ay binablockmail siya at nais lamang ang kanyang naipundar na yaman dahil siya po ay binata. So, yung mga ganong salaysay para sa akin ay masyadong mababaw. Tayo ay tao lamang. Ika nga, may mga pagkakataon na dumarating sa buhay natin yung nagiging mahina tayo. Hindi ko naman sinasabing may katotohanan yung mga akusasyon laban kay Pastor Quebuloy. Pero, kung ganyan at ganyan din lamang ang iyong iaasal, gumagawa ka ng eksena o gumagawa siya ng eksena para malihis ang atensyon ng tao sa talagang issue niya, yung kanyang mga kaso, at kaya niya binabanatan itong mga matataas na tao na to sa ating gobyerno, ay naghahanap siya ng kakampi sa kanya. Sa tingin ko, kahit
siguro yung presidente ng United States, hilingin niya na bumaba sa pwesto ay walang makikinig sa kanya, bagkos lalo pa siyang madidiin sa kanyang mga ginagawa na yan. At dapat lamang na sa susunod na pagdinig, dahil alam ko, nag-issue na ng subpoena ang Senado at kapag ka hindi siya tumugon, siya ay aarestuhin. Ang isa pang tanong dyan pagka nagkaganon, kumbaga parang inaresto ka ng ating otoridad. Sasama ka ba ng maayos o lalabang ka? Pag lumabang ka, matutulad ka rin doon sa mga ilan sa mga alam ko na religious leader na nasira ang reputasyon, nawala ang kanyang kongregasyon. Malaki ang ibinaba ng kayamanan ng dahil lamang sa katigasan ng ulo mo. Ika nga. At inilalagay mo ang sarili mo na mas nakakahigit ka sa batas at kumbaga mas mataas na uri ng tao ka kumpara sa amin. Parang hindi naman yata tama yun. Pero kung ikaw ay tutugon sa bawat sumon ng ating gobyerno na Senado at haharapin mo to, itong mga kaso mo na to, baka meron kang tsansa. Pero depende pa rin siguro yan sa mga ebidensyang ilalabas laban sa'yo. Nagulat lamang po ako dahil yung kanyang naging pahayag, ewan ko kung yun po ay sa araw ng kanilang pagtitipon, ng kanilang relihiyon, ay masyadong mapangahas. At wala kang makukuhang simpatya sa nakararaming mga Pilipino. Pangit man sabihin, kaya ka lamang nakilala sa buong Pilipinas ay dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte. At mukhang ang gusto mo pa idamay yung pobreng matanda, yung dating Pangulo. At in-interview rin si Vice President Sara Duterte patungkol po dito, pero umiwas muna po siyang magbigay ng komento. Tama naman po yun dahil syempre, mahirap magkomento dito sa mga bagay na to dahil baka makaapekto ito dito sa mga kinakaharap na kaso ni Pastor Quebuloy. Baka siguro inisip niya na baka maka-impluwensya siya dito sa mga didinig sa kaso ng butihing pastor. At baka kung ipagtanggol pa o baka medyo maramdamang kumpiyansya ng ating Vice President Sara Duterte ay dumami palalo ang mga haters niya na medyo marami na rin po. Pero aantabayanan pa po natin itong mga bagong magiging kaganapan dito sa problemang kinakaharap ni Pastor Quebuloy. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.